So, praise the Lord po. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po kayo? Sige po, bago po tayo magsimula, pwede po ba natin batiin ang bawat isa ng peace be with you? Kaliwat kanan mo, peace be with you. Amen. So, ito pong araw na ito mga kapatid, ay kinikilala po natin bilang Easter Sunday or Resurrection Sunday mga kapatid. So, marami pong inaalala ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. That's why, actually ito po ay nangyari talaga nung nabuhay ang ating Panginoong Hesus, first day of the week. Kaya po, napaka-magandang alalahanin din na every Sunday that Jesus is alive. Amen? So, napakaganda po ng ating pag-uusapan. But before anything else, announcement lamang po this coming tomorrow po, Monday, sa lahat po ng graduate ng SOD2. Okay po, tayo po ay meron na pong SOD3. Last 2 weeks na lang po mga kapatid at kayo po ay gagraduate na. So congrats po sa bawat isa. And also, this coming May 14 at ang May 17 po, tayo pong lahat ay may swimming. Yes. At hindi lang ito basta swimming, ito po ay water baptism. Kasama na po yung ating banding, kainan, and also, napakahalaga na tayo pong lahat ay mabautismohan. So, Pastor, paano po yung nabautismohan na po nung baby? Ayan, so magpabautismo pa din po kayo. Ang bautismo po ay hindi po pagpapalit ng relihiyon. Ang bautismo po ay isang public declaration of your faith in Jesus Christ. So sa Bible po, mababasa natin, wala pong binautismohan ng baby. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kahit po ang ating Panginoong Hesus ay hindi po binautismohan ng baby. Siya po ay binautismohan at the age of 30 years old. Imagine, no? 30 na po ang ating Panginoong Hesus na siya ay mabautismohan. Bakit nga ba hindi dapat binabautismohan ang sanggol? Palakas konti. Kasi po ang sanggol ay wala pa pong malay or wala pang nalalaman. Ang bautismo po, very sacred po ito. Napakahalaga nito sa ating pananampalataya kasi ito pong bautismo ay pagpapakita ng ating pagtalikod sa ating mga kasalanan at pagkaahon natin, pagpapakita po ito ng ating bagong buhay ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung yung baby po gagawin mo yun sa kanya, wala po siyang naiintindihan po. Amen? So again, in-encourage ko po bawat isa, this coming May 17, tayo pong lahat ay magpabautismo. Wala po yung bayad, pero meron lang tayong contribution na 300 pesos para po sa irerentahan natin na public resort, private resort. Ayan, so tayo-tayo lang po nandun. Okay po ba yon? Yes. So, lastly na announcement po, this coming May 25, sa Friday po, meron po tayong guest speaker na si Pastor Kevin. Tuturuan niya po tayo ng salita ng Panginoon and I hope makapunta po tayong lahat, 7 p.m. para na sa gayon po ay makadagdag ito sa ating pagtaas ng pananampalataya. Ito po yung ating GA, General Assembly. Wala po yung bayad, libre po yun. Okay? So, let's get started. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. At ito pong pag-uusapan natin ay may kinalaman sa sakit. Sabihin nga po natin sakit. Alam niyo po ba na ang sakit, mga kapatid, ay gagawin ka netong limitado. Gagawin kang limitado ng sakit. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, ang hirap magkasakit. Why? Kasi kapag actually ako po bilang pastor, marami rin tayong ginagawa. Isa po ito sa kinakatakutan kong mangyari sa akin, ang magkasakit. Kasi kapag nagkasakit, lalo na ako po si Pastor CJ, medyo goal-oriented po tayo. As much as possible, gusto po nating napangyayari yung mga bagay na pinaplano natin. Ayaw po natin na yung sulat-sulat lang tapos hindi naman po mapangyayari. Ang problema, dahil po nakaplat na yung schedule natin, kapag nagkasakit, minsan nakakancel, minsan hindi na itutuloy, at sobrang nangihinayang po ako. Kaya isa sa mga pinaka-ayoko na mangyari sa akin ay ang magkasakit. So makikita natin, kapag may sakit ka, gagawin ka netong limitado. Hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin o yung mga gusto mong gawin. At gusto ko rin pong maintindihan ninyo na ang sakit po ay hindi lang ito physical. Ang sakit din po ay may kinalaman sa spiritual. Amen?
So, isa po sa pinakamatinding sakit spiritually ay ang takot. Sabihin nga po natin, fear. Fear. Ang fear po mga kapatid ay Tagalog po takot. Okay? So, yan po yun. Actually, ang fear po mga kapatid ay espiritu. Spirit of fear yan kung tawagin sa Bible. At sinabi po ng Bible na ang spirit of fear ay hindi po nanggaling sa Diyos. Ang spirit of fear mga kapatid ay nanggaling sa demonyo. So, every time na ikaw ay natatakot, ito po ay pakala ng demonyo. Tinataniman ka ng mga takot sa isip mo. Kaya nga ang plano ng demonyo, limitahan ka eh. Gagawin kang limitado. You know what, church? Fear can paralyze you. Ang takot ay sapat na para gawin kang paralisado. Hindi ka neto papagalawin, hindi ka neto pakikilusin. So napaka-delikado kapag takot na tayo. Amen? Ang dami mong hindi nagagawa at kapag hindi mo nagawa, ang dami mo rin hindi maaabot. So today, pag-usapan natin ang gamot sa takot. Ayan po pala, no? Ang series po pala natin ngayon ay WWJD, What Would Jesus Do? Kapag ikaw ang nasa sitwasyon, kapag si Jesus Christ ang nasa sitwasyon mo, ano kaya ang gagawin ng ating Panginoong Jesus? Because we believe that a man who ever lived on earth, the greatest man who ever lived on earth is Jesus Christ. Kung meron man tayong pinaka-ultimate na gagayahin pagdating sa pagdedesisyon, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. You know what? Decision making is very crucial. Kasi ang decision making, it can make or break you. Sa pamamagitan ng desisyon, pwede ka netong mawasak, pwede ka rin netong mapabuti. Ang buhay po natin ay resulta ng ating mga desisyon. Amen? Kung sino ka ngayon, resulta yan ng ginawa mo kahapon. Kung bakit ka nandito ngayon, nagdesisyon ka kasi kanina na pumunta dito, kaya ka nandito. Kaya yun yung suot mong damit, dahil desisyon mo yan. So, para pala may mangyaring maganda sa atin, dapat tama mga desisyon mo. At para maging tama mga desisyon mo, dapat ang gayahin natin ay ang ating Panginoong Hesus na nagdedesisyon ng tama. Amen? So, almost perfect, hindi almost, talagang perfect ang mga desisyon ng ating Panginoong Hesus. So now, ano pa ba ang nireveal ng pangyayaring ito na pwede pa nating matutunan at maranasan patungkol sa ating Panginoong Hesus? Ito pong Resurrection Sunday. Ito pong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Maganda maturuan tayo ng Panginoon. Ano ba yung magandang makita natin dito sa ating Panginoon? So I want to open your Bible with me in the book of John, chapter 20, verse 19 to 31. John chapter 20, verse 19 through 31. So basahin po natin. Verse 19. On the evening, on that first day of the week. Sabi niya po natin, first day of the week. So kaya ko po pinaulit sa inyo kasi napakahalaga makita niyo po dito yung word na first day of the week. Why? Kung titingnan po natin sa calendar, sino po sa inyo katulad ko dito, akala ko din dati, Monday ang first day of the week. Kasi Monday ang unang pasok ulit sa school, Monday ang may trabaho, sa Sabado, Linggo ang may rest day. Pero sa totoo lang, Sunday is the first day of the week. Amen? At ito po ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Balikan po natin. On the evening of that first day of the week, which is today, Sunday, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews. Oops! Makikita po natin, yung mga disipulo dito ay nakakulong sa isang lugar na nakalak at punong-puno ng takot sa mga Hudyo. Amen? Amen. Lock for fear. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag takot ka na, ikukulong ka yan. Pag takot ka na, gagawin kang limitado niyan. Lock for fear. Saan daw? Sa mga Jews. Ang dami palang Diyos, no? Hindi, joke lang. Jews, Hudyo. Yan. For fear of the Jews. Tuloy po natin pagbabasa. Then Jesus came. Tingnan niyo po. Sa kabila ng takot na meron sila, biglang may dumating na Panginoon. Jesus came.
and stood among them and said, "Peace be with you." Ito po yung dulot ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng takot na meron ka, sasabihin ng Panginoon sa'yo, ang kapayapaan ay sumaiyo. Verse 20, after he said this, he showed them his hands and side. Pinakita po ng Panginoong Hesus yung kanyang kamay na may butas at yung kanyang taligiliran na may butas. The disciples were overjoyed. Naging masaya yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesus when they saw the Lord. Tuwang-tuwa sila. Sino po sa inyo naranasan yan? Parang nung bata ka, no? Parang magpe-perform ka sa school, tapos takot na takot ka, kabadong-kabado ka. Nung nakita mo yung mother mo, yung nanay mo, bigla kang natuwa. Tapos nawala yung takot mo kasi naging confident ka na rin sa ipe-perform mo. Parang ganito yung naranasan ng mga disciples na ito. Para silang mga bata na punong-puno ng takot, pero nung dumating ang ating Panginoong Hesus, they overjoyed. Ito yung resulta ng kapayapaan, nagbibigay ng saya. Verse 21. Again, Jesus said, hindi na kontento si Lord. Peace be with you. Alam niyo po ba sa Bible, mga kapatid, kapag nagbabasa ka ng Bible, at may paulit-ulit na sinasabi, gusto po itong bigyan diin ng Biblia. Amen. Ganun po ang ibig sabihin niya. Pag may paulit-ulit kang nababasa, gusto na itong bigyan mo ng, pagtuunan mo ng pansin. Or gusto itong i-highlight ng scripture. So pangalawang beses, sinabi na naman ni Jesus, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Oy, teka lang, may ipapagawa. As the Father has sent me, I am sending you. Dahil pinadala ko ng Diyos, ipapadala ko din kayo. Dahil hinayo ako ng Diyos Ama, papahayuhin ko din kayo. Verse 22, and with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Pinatanggap sa kanila ang banal na Espiritu. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Dito mababasa natin para medyo may pagka-harsh naman dito si Lord. Kapag natanggap niyo ang banal na Espiritu, ito mangyayari. Kung sino man ang patatawarin niyo, patatawarin ng Diyos. Pero kung sino man ang hindi niyo patawarin, ay hindi rin papatawarin ng Diyos. Parang bigat, mamaya paliwanag po natin yan. Verse 24. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Uy, may absent. May absent sa panahon ng life group. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless, ito yung problema. Makinig ka dito mabuti. Ito pong si Thomas, na tinatawag na Didymus, or other term, Thomas the Doubter. Hindi niya nakita yung Panginoong Hesus doon sa enkwentro. Hello? Amen. Ngayon, pinabalita sa kanya. Pinamalita sa kanya yung nangyaring life group nila ni Jesus. Ang nangyari, sabi nga nang dito, one of the 12 was not with the disciples when Jesus came. But he said to them, verse 25, so the other disciples told him. Yung naranasan nila kay Jesus, ipinasa nila ngayon kay Thomas. Ang problema, hindi nila personal na na-encounter si Jesus. Kwento na lang. Sabi ganon, we have seen the Lord. Nakita namin si Jesus. Ano sabi ni Thomas ngayon? But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hands into his sides, I will not believe it. Sabi ni Thomas ngayon, maniniwala lang ako kung yung daliri ko mismo maipasok ko sa butas ng kung saan siya pinako sa krus. At maitusok ko din yung kamay ko ron sa tagiliran niya kung saan siya tinusok. Maniniwala ako. Alam niyo, napansin ko lang, ito resulta ng mga taong absent ng absent. Ang resulta, pag absent ka palagi, puro ka duda. Kasi hindi mo nararanasan yung Panginoon.
Kapag ka hindi mo na nararanasan si Lord, nawawala ka sa presence ni Lord, hindi mo mismong nasasaksihan yung pangyayari, hindi ka talaga maniniwala. Ang dulot at ang epekto, pagdududa. Kaya makikita natin si Thomas, laging duda ng duda kasi absent ng absent. O sabihin mo sa katabi mo, huwag ka ka-absent ng absent, ha? Yan, mangyayari. Kasi pag absent ka ng absent, wala, puro duda talaga resulta. Okay po ba? Amen. Naniniwala po ko, wala pong Thomas the Doubter sa Amazing Hope. Amen? O tuloy tayo. Although, syempre, walang perfect, disciple pa din naman. Parte ito ng pagkatao natin. Pero, minsan mahirap. Minsan nakakausad na yung iba, ikaw papunta pa lang. O, tuloy natin. Sabi nga nun, verse 26, a week later, his disciples were in the house again. Oops, eto na. Nagpulong na naman silang mga disipulo. And Thomas was with them. Oh, very good Di na absent. Kasama na. Anyari, though the doors were locked, nakalak na naman. Teka lang, ba't nakalak na naman? Di ba anong purpose ng lock? Takot. Di ba nagpakita na sa inyo si Lord? Takot na naman kayo? O, mamaya palawanag natin. Nung nakalak, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Pangatlo na. Sabi ko nga, kapag paulit-ulit may ini-impose si Lord. May binibigyan din si Lord. Minsan ganito tayo. May na-proof na bumabalik ka pa sa luma. Verse 27, then he said to Thomas, "Put your finger here." Siguro, si Lord alam niya eh. Kahit wala na si Lord dun sa eksena, nung pinasa kay Thomas yung pangyayari, syempre si Lord, omniscient yan, the God all-knowing, alam niya yung nangyari kay Thomas. Alam ni Lord na nagdududa si Thomas. Kaya bungad na bungad pa lang ni Lord, peace, sabi ni Lord, di ba, naglalak na naman sila. Tumagos si Lord sa pintuan eh, kasi makapangyarihan siyang Diyos eh, nakalak. Imagine, na-imagine nyo ba yung kwento? Alam niyo sa Bible, nabigyan ko kayo ng tip para ganahan kayo mag-devotion. Pag sa Bible, ang binabasa mo kwento, dapat malupit yung imagination mo. Nag-i-imagine ka, nilalagay mo yung sarili mo dun sa Biblia. So, ganito yung nangyari. Nakalak sila, di ba? Takot na takot sila sa mga Hudyo eh. Pangalawang araw, kasama na si Thomas the Doubter, naduda ng duda. Nakalak, tumago si Lord. Sabi ni Lord, "Peace be with you." Thomas, ito na. Sabi ka ni Lord, "Thomas, lagay mo na daliri mo." Gulat siguro, ikaw siguro si Thomas, magulat ka siguro, pambihira. Kamatulo ka siguro niyan. Pero, iba si Thomas, di papatinag. Basahin natin. Sabi nga nun, then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put into my side." Sabi pa ni Lord, ito na. Tusukin mo na. Sabi ni Lord, "Stop doubting and believe." Ito yung sermon. Sabi ni Lord, stop doubting. Tama ng puro duda at maniwala ka. Verse 28, Thomas said to him, "My Lord and my God." Sa Tagalog, Diyos ko po. Mapapa-Diyos ko po ka talaga eh. Diyos ko po. Yan. So dito mapapatunayan natin na si Lord, Diyos talaga. Kasi tinawag siya my Lord and my God. Actually, sabi nga po ng Iglesia ni Chris Brown, daw to eh. Nagulat lang daw. Kasi pag pinoproof na, sige nga, maghanap nga kayo ng verse na tinawag siyang Diyos. Eto, nilalagay natin. Sabi daw nila, hindi, nagulat lang si Thomas yan. Diyos ko po. Gano'n lang daw yun. Pero, nakita ni Thomas nung napatunayan niyang Panginoon yun, tinawag niya, "My Lord and my God." Diyos ko po. Verse 29, then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed." Dahil nakita mo ko, naniwala ka. Tapos ang sabi ni Jesus, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Naintindihan nyo ba? Hindi kayo pumalakpak, hindi nyo naintindihan. Tagalogin ko, ha?
Sabi nga nun, blessed are those have not seen. Pinagpala ang hindi nakakita, pero naniniwala. O, di ba kailangan Tagalogin pa, palapakan natin ang Panginoon. So, twice the first day of the week has been mentioned, chapter 20, verse 1 and verse 19. So, this is Sunday, not Saturday. Malinaw na ito po ay naganap araw ng linggo. Kaya nga, ginugunita natin ang Easter Sunday, muling pagkabuhay sa araw ng linggo. So, this is the reason why Sunday is the day of celebration. Kaya natin celebrate. Minsan nagtatanong, bakit? Di ba dapat Saturday? Kasi tayo Sabbath day, ganyan. Kaya tayo nagse-celebrate na Sunday kasi we believe that Sunday is the resurrection day. Yung Sunday po, pinapakita nito or pinapaalala nito sa atin na nabuhay ang ating Panginoong Hesus. So Sunday ay nagse-celebrate tayo because we believe that Jesus is alive. Alam niyo po ba mga kapatid na very foundational sa ating faith ang muling pagkabuhay o ang resurrection ng ating Panginoong Hesus. Isa ito mga kapatid kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya dahil nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Lahat po ng religion, mga top 5 world religion mga kapatid sa buong mundo, kung pupuntahan niyo po, meron silang mga libingan. Okay, hindi po ako naninira, yun po ay totoo. Meron pong pinupuntahan kung saan nailibing si Muhammad sa Islam, meron pong libingan si Gautama Buddha, meron pong libingan ang mga religious leader or founder nila. But you know what? Tayo pong mga Kristiyano, wala tayong pinupuntahan na libingan. Kasi po, ang libingan ng ating Panginoong Hesus nakabukas. Amen. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Tayo lamang ang religion na merong founder na buhay at hindi patay kaya walang libingan. Palakpakan mo ang Panginoon. Ito po mga kapatid yung literal na rock and roll. Rock and roll mga kapatid kasi yung bato ay ginulong. Rock and roll. Sabi mo sa katabi mo, rock and roll. Yan. So, sabi ng iba, sa demonyo daw yung rock and roll, pero sa atin ang biblical na rock and roll, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? So, balik tayo ngayon. So, tingnan po natin mabuti mga kapatid na yung mga disciples dito, takot na takot sa mga Hudyo. Kaya lang, 3 beses inimpose ni Lord sa kanila, peace be with you. Sabi ko nga, ang takot ay isang sakit. At gagawin ka nitong limitado. So today, hindi ko alam mga kapatid kung ano ang mga takot na meron ka. Once again, fear can paralyze you. If hindi mo na-overcome ang takot na yan, ipaparalyze ka yan. Gagawin ka niyang limitado, hindi mo maabot ang goal mo. So paano ba ma-overcome ang takot biblically? So welcome to our topic today entitled, lalabas na yan, Fearacetamol. Pinamagatan po natin itong Fearacetamol. Ito po ay gamot sa takot. Amen? So sino po dito gusto ng Fearacetamol? Yan. Ito po ay spiritual na sakit na kinakailangan ng spiritual na gamot. Amen? So number 1, 4 na bagay na gamot sa takot. Ito pong mga gamot na to may mga ingredients yan. At ito po yung ingredients ng Fearacetamol na gamot. Ano yon? Number 1. Sabi po ng verse 19, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked, for fear of the Jews, takot sila, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. After he said, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed. They saw the Lord. Pambira. Isipin mo, takot na takot sila. Naglalak sila ng pinto dahil sa takot. Pero nung sinabi ni Lord na peace be with you, they overjoyed. Napalitan ng saya yung kanilang takot. Verse 21, again, Jesus said, peace be with you. So number 1, ang kailangan mo na gamot sa takot is peace. Sabi nga po natin, peace. O sige nga ulit, once again, sabihin mo sa katabi mo, peace. Peace. Praise the Lord. Peace po mga kapatid.
Ibig sabihin po nito kapayapaan. Kapayapaan sa mga gumugulo sa'yo. Alam mo kapatid, kapag wala kang kapayapaan, minsan di ka makatulog, napupuno ka ng takot, nangangamba ka sa mangyayari, paano bukas, paano mamaya. So, Christ came through the locked doors in His glorified body and brought the fearful men peace. So, note that 3 times Jesus said, peace be with you. Bakit inulit-ulit ni Jesus Christ sa kanila yung salitang peace be with you? Dahil nga natatakot sila. Dalawang posibleng dahilan nung kanilang mga takot, mga kapatid. Una, kaya po natatakot yung mga disciples ni Jesus Christ at nagkukulong po sa kwarto at nakalak pa yung gate. Una, baka sila po kasi yung mapagbintangan na nagtago ng katawan ni Jesus kasi po mga disipulo sila ni Jesus eh. At pinapalabas lang nila na totoo na muling nabuhay si Jesus. Baka ganun yung iniisip nila. Pangalawa, natatakot sila baka kasi sila na ang isunod na ipakulong at ipapatay. Okay, actually, ito po talaga yung literal na karanasan ni Apostol Pedro. Nung panahon po na si Jesus Christ ay dinala na po sa mga Pariseo at pinagbubugbog na po si Jesus Christ, sinundan po yun ni Apostol Pedro. Pero nung sumusunod si Apostol Pedro, malayo po siya. Pero habang sa malayo, tinitignan niya kung paano binubugbog yung kanyang Panginoon, may nakakilala sa kanya bigla. Sinabi sa kanya, di ba ikaw ang isa sa mga tagasunod ng Jesus na yan? Tinanggi niya, sabi niya, hindi ako Yung sabi sa'yo. Tapos may nag-proof, hindi, ikaw talaga yon. Maya-maya, ang dami na nagsasabi sa kanya, tagasunod to ni Jesus. Natakot siya, nagtatatakbo siya, tapos doon na siya nagkulong. So nakita niya kung paano kabrutal yung ginagawa kay Jesus Christ, kaya natakot siya. At pati yung mga disciples niya, disciples ni Jesus Christ, yung mga kasama niya, gano'n na rin yung nangyari. Sila ay takot na takot. Nagsama-sama at naglock ng pinto parang mga daga na takot sa pusa. Nakakita ka na ng mga daga na yung, di ba minsan nagkukumpulan sa mga isang lugar yan? Pag binuksan mo, bulaga, biglang magkakalasan. Parang ganun sila. Nagkukumpulan sila sa sulok, takot na takot. So ito ngayon, ano ang mga palatandaan pag walang kapayapaan ng isang tao? Ano ang palatandaan na walang kapayapaan ng isang tao? Ano ang epekto ng kawalan ng kapayapaan? Una, di ka makatulog. Nangyari na sa'yo yan, di ka makatulog. Takot na takot ka parang Hudyo din, sa mga Jews. Alam niyo, sa atin, yung may mga Jew tayo ngayon eh. Due date. Due date ng kuryente. Mga Jew, di ba? Mga Jews din eh, no? Due date ng tubig. Takot na takot tayo. Due date sa Bombay. Nangyari sa amin yan dati. Shoutout sa nanay ko, pambira. Dati nagtatago kami ng nanay ko doon. Bata pa ako noon eh. Kakatok yung 5-6. Ganun eh. Bira, tatago kami ganun. Wala, umalis, tulog. Pambira ganyan. Ganon. Minsan di ka makatulog. Wala kang kapayapaan. Ang hirap. Magulo ang buhay. Yan, yun nangyayari kapag wala ka ng kapayapaan, magulo yung buhay. Mainitin yung ulo mo, bugnutin ka. Diba, aalokin ka ng ulam, ayaw na, ganun ka kaagad. Para mangangagat ka eh. Lagi nakasibangot. Yun, gawin yung mukha mo palagi. Diba, lagi kang di nakasmile. Gumigewang-gewang ang direksyon sa buhay. Pag wala kang kapayapaan, makikita mo yung buhay mo, pambira, parang ang alat Parang hindi maganda yung nangyayari. So the Greek word used in this passage is eirene. Yan dyan po nakuha yung pangalan na Irene. Sa Greek word yan is eirene. So the Greek word means two things. Ano yon? Tranquility at prosperity. So itong dalawang word, itong dalawa ang nawawala kapag wala ang eirene. So from a primary verb, eiro, nang ibig sabihin ay to join, pinagdudugtong nito ang mga bagay na nahiwalay o natanggal. Therefore, si Jesus ang may kakayanan na ibalik ang tranquility
at prosperity sa iyong buhay. Kapag nawawalan ka ng kapayapaan, kailangan mo tong A-Rene na ito. Ano yon? Tranquility at prosperity. So once again mga kapatid, unang ingredients pagdating sa gamot sa takot is peace. Pangalawa, sabi po ng verse 22, and with that, the breath on them and said, receive the Holy Spirit. Ang galing ng ating Panginoong Hesus. Una, sinabi niya, peace be with you. Tapos sinabi ng ating Panginoong Hesus, receive the Holy Spirit. Tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Verse 23, if you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So number 2 is power. I want you to know mga kapatid na isa sa mga, sabihin nga natin power. Power. So isa sa mga kapatid sa gamot para mawala yung takot is kapangyarihan na galing sa Diyos. Now, tingnan niyo po ito mabuti. After Jesus' death and burial, his tomb was found open and empty. Nung pagkatapos po mga kapatid mamatay at ipalibing ang ating Panginoong Hesus, natagpuan na yung libingan ng ating Panginoong Hesus ay nakabukas at walang laman. According sa John chapter 20 verse 1 to 2. Despite being told that Jesus had appeared alive, the disciples were still hiding in fear when Jesus suddenly appeared to them. Nung nalaman na itong tomb na ito ay nakabukas at walang laman, natakot yung mga disciples, nagtago sila, kasi baka mapagbintangan nga sila na sila yung nagtago ng katawan ni Jesus at pinapalabas lang nila na nabuhay. Kaya sila nagtago. So Jesus had also noted that He was now sending them to continue His teaching. Just as God, the Father, and sent Him. Isipin mo yung pambira, ang dami na nilang takot. Una, yun nga, nagtago sila kasi baka mamaya mapagbintangan sila. Tapos, ang nangyari, nagpakita na sila sa kanila si Jesus Christ. So sana yun nga, tapos na sana yung usapan eh. Actually, di ba, nabasa nga natin, they overjoyed. Naging masaya na sila. Nung nakita na nila si Jesus Christ, naging masaya na sila. Nagkaroon na sila ng confident, nagkaroon na sila ng saya. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang, makikita po natin kung tatandaan niyo yung kwento kanina, nagbalik na naman sila rin sa kulungan at nag-lock. Kasi ito po yung matinding challenge sa kanila ni Lord. Pagdating ni Lord sa kanila, sabi ni Lord, dahil pinadala ko ng Ama, ipapadala ko din kayo. Anong ibig sabihin nun? Magtuturo na sila ngayon ng gospel. Isipin mo, pambihira, nakakatakot talaga. Isipin mo, Lord, pambihira naman. Nagkukulong na nga kami sa takot kasi baka mapagbintangan kami. Tapos ngayon, uutusan mo pa kaming lumabas. Tapos ipagsisigawan pa namin yung pangalan mo. Therefore, yung takot na ito ay magagawa mo lamang kapag ka may power ng Holy Spirit na meron ka. Kaya sinabi ni Jesus Christ, receive the Holy Spirit. Hello? Amen. So this will be crucial to their mission. Napaka-crucial ng kanilang mission. Though, the full indwelling of the Spirit will not happen until Pentecost. Kaya pagdating ng Pentecostal Day sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, nung natanggap nila ang banal na Espiritu, doon na sila ngayon nagkaroon ng lakas ng loob na mag-witness at mag-prophesy patungkol kay Jesus Christ. Doon na sila ngayon nakatanggap ng kapangyarihan. So listen to this very carefully, church. Hindi sila uusad kung wala silang power from the Holy Spirit. After this, unti-unti na silang nakalabas. Unti-unti na sila nakapagtrabaho at eventually, full blast na sa ministry. So listen to this, church. Hindi ko alam kung anong takot meron ka. Kahit na ano ka, peace be with you mo dyan. Kung takot ka pa din, limitado ka pa din. The only thing na kinakailangan natin is the power from the Holy Spirit. So ito po yung isa sa mga ingredients para magkaroon ka ng lakas ng loob, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino po dito sa atin gusto ng power ng Holy Spirit? Amen. Yung hindi mo kaya, natatakot ka, minsan no sinasabi mo lang, kaya ko to, peace be with you, kapayapaan. Pero kahit anong ganun mo, wala. Kasi nga kulang. Kailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
At malinaw ito kay Jesus. Kaya sinabi niya, receive the Holy Spirit. Hello? So sinundan pa ito ng verse 23, sabi ganon, if you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So ito po ay indication that John chapter 20 verse 23 is describing the forgiveness of sins that takes place through the preaching of the gospel. Not arbitrary forgiveness dispensed by believers. So ito palang ibig sabihin nitong verse 23 na medyo mabigat na nabasa natin. Sabi ganon, if you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Kapag pinatawad mo yung pinatawad mo, papatawarin sila ng Diyos. Pero pag hindi ka nagpatawad, di sila papatawarin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang kinakailangan nito, ma-preach nila yung gospel sa pamamagitan nun, humingi sila ng repentance. At makapagpatawad sila. So listen, magkakaroon ng kapatawaran ang mga tao sa pamamagitan ng mensahe sa kanilang dalagala. Kaya kailangan talaga silang humayo. Ito yung challenge ni Lord. Paano papatawarin ng Ama yung mga yan kung hindi kayo mangangaral? So kinakailangan maipangaral ang salita ng Panginoon. They have the power and authority. Sabi po na 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ito yung sinasabi ko kanina sa intro. For God has not given us a spirit of fear. Ang Diyos pala, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, but of power. Binigyan tayo ng kapangyarihan, hindi espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, and of love, and of a sound of mind. So mga kapatid, I want you to know na si Lord ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Kaya kapag Kristiyano ka tapos duwag ka, kulang ang pagka-Kristiyano natin. Tanungin mo ngayon katabi mo, duwag ka ba? Sabi mo sa kanya, huwag kang duwag. Kaya sabi mo sa kanya, huwag kang duwag. Amen? Huwag kang duwag. Huwag kang duwag sa ipis. Sino po sa atin dito takot sa ipis? Yung maskuladong katawan mo, pero kapag nakita mo, tumitili ka, ay! Huwag lang ang gaganon. Christian ka na, nakakita ka lang ng gagamba, ay! Spider-Man! Gaganon ka. Nakakita ka ng Judith ng... Sino dito takot din sa utang? Di ba? Pero kapag Christian ka na, harapin mo yung utang. Sabihin mo sa kanya, 5-6. May utang ako, oo, alam ko. Babayaran kita, huwag ka mag-alala. Itaga mo sa bato. Gagano ka pa, no? Papasukin ko ang butas sa karayong. Gagano ka. Siguro nagulat yung sa'yo, may utang. Okay. Gagano na lang yun, di ba? Kapatid, ang takot tinaharap. Hindi tinatakbuhan. Amen? At magagawa mo lamang yan if the Holy Spirit comes on you. Everything is possible the moment na nasa iyo si Holy Spirit. Bakit sila binigyan ng Holy Spirit? Kasi si Jesus aakyat na sa langit. Nagagawa lang naman nila lahat ng bagay dahil nakasama nila si Lord. Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, si Holy Spirit ang ating Jesus. Amen? Si Holy Spirit ang kasama natin na siya magpapalakas ng loob natin at magagawa natin yung mga imposible na maging posible. So receive the power from the Holy Spirit. And number 3, sabi po ng verse 24, now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Yun, absent siya. Verse 25, so the other disciples told him, we have seen the Lord. Sabi nga ni Thomas, talaga? Ayos. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hands, di pa na kontenta, puro end. At saka ganito, puro gano'n si Thomas. Sabi niya, sige, maniniwala lang ako kung unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hands into his sides, I will not believe. Unless na lang kung talaga may itusok ko yung kamay ko sa daliri niya, may butas ng pako. Verse 26, and a week later, after 1 week, ganun life group nila after 1 week. A week later, his disciples were in the house again.
And Thomas was with them. Ayos, tol. Absent ka last week, ha? Kasama ka na ngayon. Ka na absent para di ka duda ng duda. Sabi pa ganun, though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Sabi na naman ni Lord, pangatlong beses. Eto na, nagkatagpo na sila ni Peter. Ni Thomas the doubter. Verse 27, then he said to Thomas, put your finger here. Sabi ni Lord, ikaw yung nagdududa. Lagay mo kamay mo ngayon. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Anong dinududa-duda mo na nakaraan? Ito ako ngayon. Verse 28, Thomas said to him, my Lord and my God. Nag-walling pa my Lord and my God. Pambira. Then Jesus told him, because you have seen me, you believe. Blessed are those who have not seen and yet believe. So number 3, takot. Gamot sa takot. Number 3, proof. Sabi nga po natin, proof. Ibig sabihin po nito mga kapatid, ito po yung pruweba. Ang ganda po na sinabi po dito ni Michael Youssef, siya po yung leading the way. Sabi nga dito, Christianity is not blind faith. No other religion is based on the objective evidence of history, only Christianity. Again, no other religion is based on the objective evidence of history, only Christianity. Pag sinabi po natin blind faith, to be clear, blind faith is believing something without reason to believe it. Ang blind faith po, ibig sabihin po niyan, yung naniniwala ka ng walang dahilan para paniwalaan. Nakuha po natin, kunyari, naniniwala ka sa isang bagay na parang wala na mga akong maisip na dahilan para maniwala ako. So sinasabi dito ni Michael Youssef na ang Kristyanismo daw ay hindi po blind faith. Kaya tayo naniniwala kasi na-proof talaga natin. Naniwala tayong may Diyos kahit hindi natin nakikita kasi na-proof natin yung kanyang mga gawa. Naranasan natin siya mismo. Nakukuha po natin mga kapatid, meron tayong mga proof that Jesus is alive, Jesus exists, may Diyos talaga na buhay na nagbibigay sa atin ng pagpapala. So once again, to be clear, blind faith is believing something without reason to believe it. So evidential faith is the opposite of blind faith. Again, evidential faith is the opposite of blind faith. So types of evidence are present. Tignan po natin yung mga ebidensya. Number 1, ito pong real evidence. Meron pong mga tunay na ebidensya, also known as physical evidence. So ito po, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo, ng ating pananampalatayang Kristyanismo ay hindi natin gawa-gawa lang. Sabi ko nga kahapon sa ating eyewitness, baka meron pa rin hanggang sa inyo dito, naniniwala pa rin, fiction lang ang Bible, si Eba't Adan. Eba't Adan. Baka hanggang ngayon, si Eba't Adan sa inyo, ano pa rin, si Malakas at si Maganda, kwentong barbero lang, kwentong kinder lang, hindi po. Talagang na-proof ito. Tsaka alam nyo ba, ang ganda nung natuklasan nung nakaraan sa Red Sea. Alam nyo po ba, sa Red Sea nung nakaraan, kung saan tinawid ni Moises yung dagat, yung hinati po yung dagat, alam nyo po yon, sa Red Sea po yon. Actually, kapag pumupunta po yung mga tao doon, sobrang taas ng doon, ng asin doon, napakaalat. Kaya nga ang bawal doon yung magsiswimming ka sa dagat na yun, bagong ahit, sobrang hapdi. Ayan. Pero may mga parang gamot daw doon na makakatulong sa atin. I think para mga cancer yata, ganyan. So alam nyo ba, na-discover, no, sinisid yun, nandun pa yung mga gamit ng mga Ehipto. Yung mga carousel ng Ehipto, nung hinabol nila yung mga Israelites noon, natagpuan yun, may proof. Nakita nila yung mga sinaunang gamit, yung mga gulong, yung mga suot-suot ng mga Egyptian soldiers, pati nung Pharaoh, nakita doon. Tapos pinag-aralan nila mabuti, talaga may proofs. Again, real evidence, also known as physical evidence. So again, this includes tangible objects that are directly relevant to the case. Examples include weapons, clothing, documents, or other items found at a crime scene. Actually, sa verse pa lang na ito mga kapatid,
may proof na talaga na really nag-exist ito. Tingnan nyo po Una, sabi sa verse 1, early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb. Itong tomb na ito. Mag-background check ka na lang sa Google. Kitang-kita itong tomb na ito. Hanggang ngayon nag-exist ito. Actually, tourist spot ito ngayon sa Israel. Itong tomb na ito. Mary Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away. Pati yung stone na nakabukas na yun, nandun pa din po yun hanggang ngayon. From the entrance. Ayan. Kaya nga medyo mayaman-yaman din ang bansang Israel kasi napakalaking tourist spot yan eh. Dahil isipin mo, buong mundo ay pinakamalaki pa namang religion sa buong mundo, Christianity. Iba-iba man denomination pero lahat nagpupunta ng Israel. Makita lang itong mga to. Nakakalungkot lang minsan sa mismong Israel mismo, hindi sila naniniwala kay Jesus. But anyway, tuloy natin. Isipin mo, yumaman sila doon dahil sa mga tourist spot na yon. Tsaka, alam nyo ba, kapag pumunta ka ng Israel, kailangan mag-ready ka ng 500, pinakamura na yun, 500,000 per head. Siguro, 1 million, mga ganyan. Sobrang mahal pumunta ng Israel. Sabi pang ganun, that the stone had been rolled away from the entrance. Verse 6, then Simon Peter arrived and went inside. He also noticed the linen wrapping lying there. Ito pong linen wrapping na ito, verse 7, while the cloth that had covered Jesus' head was folded up and lying apart from the other wrapping. So ito pong damit na ito na ang ating Panginoong Hesus na iwan. Yung damit ng ating Panginoong Hesus na naiwan, nakita ito, mga kapatid, bilang evidence. Kaya ngayon nasa anong tawag dito, yung mga pinupuntahang lugar parang museum. Yan. So naitabi ito, na-proof ito, mga kapatid, pinag-aaralan ngayon ng maraming beses. So, again, dito pa lang sa verse na ito, tatlong living testimony or real evidence na kagad na makikita natin na hanggang ngayon nag-exist. At napakarami pa. So, paano mo masasabi na ang pananampalatayang Kristyanismo is blind faith? Again, ibig sabihin ng blind faith, no evidence or no reason to believe. Pangalawa, demonstrative evidence. Pag sinabi po natin demonstrative evidence, this type of evidence uses visual aids or simulation to illustrate a point or demonstrate how something occurred. Sabi po ng verse 27, then he said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. So napakahalaga, mga kapatid, ng demonstration para ma-proof natin na totoo yung nangyayari. Kaya sometimes tayo po may mga demonstration po tayo. Pangatlo is testimonial evidence. Sabi po, ito naman testimonial evidence, this involves the statements made by witnesses under oath, including eyewitnesses, accounts, experts' opinions, or other testimony. You know what, church? Pagdating sa korte or pagdating sa mga kaso, very important ang witness. Para ma-prove ang isang bagay, kinakailangan may magte-testimony at magpapatunay na talagang totoo yung nangyari. Amen po ba? So, ganun po yun. So, ganun din po tayo mga Christianity. So, kaya nga, kung sa life group, may mga press report na nangyayari, or merong, alam ba, di ba, pag nag-life group po, sige, press report po tayo, kamusta ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. Yung iba dyan, nagte-testimony. Ako po mauna, praise the Lord po, grabe. Pinagpala kami ng Panginoon, pinagaling ng Lord yung anak ko, nabayaran po namin yung ganito, purihin ng Diyos. Ibig sabihin, pagpapakita yan, na meron talagang Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Again, testimonial evidence. Sabi po ng verse 18, Mary Magdalene found the disciples and told them, I have seen the Lord. Napakaganda nun. Sin. Nakita ko, I have seen the Lord. Then she gave them His message. Makakapagpadala ka lang ng salita ng Panginoon or message kapag may testimony ka. Kaya nga po sa atin, marami po sa atin nagsisimba or pumupunta kasi po, mga kapatid, meron tayong mga buhay na karanasan. In fact, naniniwala ko kaya ka nandito ngayon, simple lang. Kasi meron kang testimony na narinig. Maybe sa katabi mo, or maybe sa ibang tao na nag-invite sa'yo dito sa church natin.
Parang sabi ko nga kahapon, kaya ka bumili ng Paris Mami dun sa kabilang kanto kasi may nagkwento sa'yo, grabe, sarap ng Paris dun. Pamira, yung sahog nila, dinosaur. Ayos. O kaya naman, doon naman, sa ano. O kaya naman, nanood ng sine, grabe, ang ganda ng palabas, nood ka. So, minsan tayo nagbabuy-in tayo or bumibili tayo dahil sa testimony ng iba. Amen? So, ganun din naman. Mananampalataya ang ibang tao at ang maraming tao dahil sa testimony mo. Sabi ko nga kahapon, hindi mo kailangan maging magaling magsalita ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan maging expert sa Bible para lang makapag-win ka ng tao. Kwento mo pa lang na ginawa ng Lord sa buhay mo, makakapag-win ka ng tao. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi, napakaganda ng evidence mo eh. Or napakaganda ng nilikha sa'yo ng Panginoon. Again, testimonial evidence. So, the Christian faith is evidence-based faith founded on truth and reality. So, minsan may mga nagsasabi, ba't ako maniniwala sa Diyos? Ba't ako maniniwala sa Bible? Tao lang naman ang gumawa niyan. O sige, sabihin na lang natin, tao lang gumawa nito. Pero anyway, sagutin muna natin ng konti. Pag ikaw ba gumawa ka ng libro, pinaprint mo sa printer, ibig sabihin ng printer na rin yung author ng libro o ikaw? Siyempre ikaw. Pinaprint mo sa libro kasi hindi mo naman, pinaprint mo sa computer kasi hindi mo naman kayang isulat yung nasa utak mo. So, pinaprint mo ngayon. Ganun din si Lord. Si Lord, Espiritu siya. Dahil tao babasa, pinaprint niya sa tao. Isulat mo to. Isulat mo to. Amen ba? Amen. So, ganun ang ginawa ni Lord. So, hindi porket sinulat ng tao, tao na sumulat, si Lord pa rin ang lumikha niyan. Now, sabihin na lang natin ganito. Okay, sige, tao sumulat. Bakit ang daming tao na bago ang buhay sa Bible? Bakit kung kailan pa nagbasa ng Bible, doon pa naayos yung pamilya, doon pa naayos yung finances, doon pa gumaling sa may sakit. Sabihin na lang natin, peke yung Bible, pero yung peking paniniwala na to, bakit umayos ng buhay ng napakaraming tao? Nakuha natin. So, mas maganda, paniwalaan mo na lang kaysa di mo paniwalaan. Amen? Kasi ang ganda pala ng benefit eh. Sabihin ng iba, alam nyo, yung Bible na yun, nagpapauto lang kayo dyan. O talaga, okay nang mauto. At least ang ganda na nangyayari sa buhay ko. Ang nakakalungkot, yung nagsabi pa no na nagpe-persecute, pauto kayo na pauto sa Bible, siya mismo buhay niya, di niya maayos-ayos. Buhay niya mismo, sira. Buhay niya mismo. Away sila ng away sa pamilya, away sila mag-asawa, baon sa utang, stress sa buhay. Kaya yun stress, kasi kaya nga niya nasabi yun na, kayong mga Christian, pauto kayo ng pauto sa Bible, stress yun. Intindihin mo na lang. Hindi mo na lang kasi tayong ganda na nangyari sa atin eh. Ang bira, no? Meron tayong peace be with you, may kapayapaan tayo, may Holy Spirit tayo. Kesa mainis ka sa mga tao nagsasabi, nagpapauto kayo sa Bible. Alam mo, sabihin mo sa kanya, bro, pauto ka na din. Ang sarap ng pauto kay Lord. Maniwala ka. Nakakaayos ng buhay. Amen? Praise the Lord. Sabi ng John chapter 20, verse 30 to 31. John chapter 20, verse 30 to 31. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written so that you may believe. Kaya pala pinasulat para maniwala ang marami that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Kasi nung panahon dati, wala pang camera, wala pang cellphone, na kapag kinakailangan mong i-record para may proof. So ito pa lang yung pinaka-recording dati, pagsusulat. And praise be to God, na isulat yung Biblia. Hindi man, wala mang cellphone noon na na-record, na videohan yung mga pangyayari, pero naisulat siya at naipasa sa atin hanggang ngayon, and praise be to God na nampalataya tayo dahil umabot sa atin ang gospel. Sabi po no Shannon L. Alder, the most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind know is a lie. Ang hirap, isa sa pinakamahirap tanggapin ng puso't isip mo at puso't kaluluwa mo, yung maniwala ka sa isang bagay, alam mo sa sarili mong kasinungalingan ito. At hindi ganun ang in-input sa atin ni Lord. Pinatunayan ni Lord na siya ay totoo. Kaya po sabi sa New King James Version, now faith is the substance
of things hoped for, the evidence of things not seen. Actually, yung Greek word po nito is elenkos. Pakita mo anak. Wala. Elenkos, a trial in order to prove a proof. So, amen? So, number 3 mga kapatid is proof. Gamot sa takot is pruweba. And number 4 and last, sabi po ng verse 26, a week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you. Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put into my side. Stop doubting and believe." So number 4 is persuasion. Pastor, ano ibig sabihin ng persuasion? Meron ba tayo dyan? Wala. Ibig sabihin po ng persuasion, persuasion means to cause someone to believe something, especially after a sustained effort. Ang persuasion, mga kapatid, ay isang effort para paniwalaan mo ang isang bagay o something. Amen? Kaya una, sa persuasion natin is first, stop doubting. Tigilan mo ang pagdududa. To doubt is to be in two mind. To waver, but to believe is to be in one mind. So, ibig sabihin po ng duda, actually, yung Greek word na ginamit dyan is dubidate. Nang ibig sabihin, double mind. Isipin mo, ilan utak mo, kapatid? Isa lang naman eh. Ba't dalawa isip mo? Ba't nagdadalawa isip ka? Di ba sabi nila, ba't nagdadalawang isip ka? Isa lang isip mo. Di ba yung animals, ganun. Dalawa isip. Kaya nagdududa yun. Joke lang po. So tuloy natin. So in two mind, ibig sabihin nung nagda-doubt, nagdadalawang isip ka. To waver, but to believe is to be in one mind. Ang mga nagdududa po, ang laging sinasabi niyan, unless I see, I will not believe. Alam nyo mga kapatid, sorry po sa term, pero ang salita pong doubt, ito pong salitang unless I see, yung to see is to believe, dapat kailangan makita ko muna bago ko maniwala. Alam mo mga kapatid, yung ganyang paniniwala, sorry sa term, isa po yung kahangalan. At ang dami na pong napahamak dahil sa ganyang kahangalan. Kasi pag sinabi mo pong naniniwala ka, isang sabi lang sa'yo, maniniwala ka na dapat. Hindi ka na dapat magduda. For example, kailan ba nalaglag si Eva at Adan? Nung hindi sila nag-stay dun sa salita ni Lord. Sinabi na ng Diyos, huwag niyong kakainin ng bungag ito. Kaya lang, merong another word galing sa ahas na nagbigay sa kanila ng duda. Hindi totoo yan. Sinasabi lang yan ng Diyos, ganito, ganyan. Sige, kainin nyo, kinain. Isipin mo, nagduda ka doon, kaya napahamak sila Eva at Adan. Napalayo sila sa Garden of Eden. So, minsan alam mo yun, kapag ka nagdududa ka pa, ang pagdududa, ibig sabihin yan, hindi kailangan ma-proof. Halimbawa, parang si Eva, parang, sige nga, tignan nga natin kung talaga mapapahamak ako, kainin ko nga. Parang ganito, kapatid. Nakita mo sa karatula, bawal tumawid. Dapat okay ka na dun eh. Kaya lang, ayaw mong maniwala. Tatawid ka pa din. O di ba may mga nasagasaan doon kahit nakalagay. Minsan yun nga yung pinagtataka ng LMDA. Bakit ganun? May nakalagay na bawal tumawid. Tumawid pa din. May case pa rin, may incidents pa rin nang namatay. Kasi ganyan nga yung tao, ayaw maniwala sa salita, bawal tumawid. Tumawid pa din, namatay. Kaya pinalitan yun. Bawal tumawid, nakakamatay. O nakabasa na kayo ng ganon? Kasi hindi na kontento dun sa bawal tumawid eh. Nilagyan, bawal tumawid, nakakamatay. Sige, tawid pa din. Pang! Sagasaan na naman. May namatay na naman. Kaya pinag-iisipan nila ngayon kung dapat bang ilagay dyan, bawal tumawid, nakakamatay, susunod ka na. Pinag-iisipan nila kung yun yung ilalagay nila eh. Kailangan matinding pananakot talaga eh. Bawal tumawid, susunod ka na. Pagka ganun, baka maniwala na. Kaya alam, ganun talaga minsan. Again, yung ganun yung duda, yung hindi ka makontento sa isang salita. Persuasion. Ibig sabihin ng persuasion, pinuproof mo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nung nakita niya si Thomas, pinakita sa kanya yung kamay niya. O sige, ipasok mo yung daliri mo. Di ba? Ito yung gusto mo para ma-proof mo. Ipasok mo daliri mo.
Alam mo mga kapatid, literal minsan sa tao yung ganyan. Kaya sabi ko sa parenting, pagdating sa pagiging magulang, kung ano yung sinabi mo sa anak mo, panindigan mo. Kasi pag hindi mo pinanindigan, susawayin ka pa rin nila. For example, magulang ka, sinabi mo sa anak mo, huwag kang lalabas, pag lumabas ka, papaluin kita. Dahil ang bata at ang tao, literal at normal, natural sa kanila ang magduda, lalabas pa din yan. Makulit nga eh. Itatry nila kung totoo yung sinasabi mo. Pag bumalik yan ang hindi mo pinalo, actually, babalik yan, takot na yan. Nanginginig na sa takot yan dahil naka-impok sa mindset nila, papaluin ako ni mama. Pero ire-ready niya yung sarili niya. Pag uwi nun, hindi mo pinalo, hindi mo pinroof yung sinabi mo, gagawin pa rin nila yung paglabas. Kasi ang mindset ng bata, hindi naman ako pinalo eh. Salita lang pala eh. Hindi sila ngayon maniniwala. Lalabas pa rin sila. Nakuha natin? So persuasion, ibig sabihin niya, nakakailangan mo ng effort para maniwala ka sa tao. Kailangan mo ma-proof yung sinasabi mo. Nakuha natin? So ganun din po, yun nangyari dito. Kay Jesus Christ, pinroof niya. So ang doubt ay lilituhin ka yan. Ang duda, lilituhin ka. At least dalawa ang epekto nito. Ano po yung epekto ng duda? Una, hindi ka na kumikilos. Lulumpuhin ka ng duda. Pag takot ka na at nagdududa ka na, lulumpuhin ka yan. I mean, ipaparalyze ka yan. Hindi ka na pakikilusin. Kasi minsan iniisip mo, halimbawa, hindi ka magtatayo ng negosyo kasi ang mindset mo, baka magsara, baka malugi, na-paralyze ka na. Ang tawag dyan, analysis by paralysis. Analysis by paralysis, na-paralyze ka na kaka-analyze. Wala ka nang nagawa, kakaisip. Naubos na lang yung oras mo kakaisip, wala ka pang nasisimulan. Eh, ang oras, kapatid, hindi ka naman hihintayin. Ang oras, tatakbo yan. Kaya magugulat ka na lang, matanda ka na. Isipin mo, 16 years old ka, nag-isip, magbe-business ba ako? Pambira, 40 years old ka na, nag-isip ka pa rin. Business ba ako? Tatanda ka na lang, wala ka pa naaabot. Nakuha natin. Alam niyo yung katabi mo, pambira, artista na sana yan, natakot lang mag-apply sa PBB yan eh. Alam mo ba yun? Nasa PBB na sana yan, kaya lang nag-iisip siya eh. Jo-join ba ako? Hindi. Baka di accept yung ano doon, kagandahan ko doon, tsaka kapuhan ko doon. Sayang. Sabi mo nga sa katabi mo, sayang. Sayang, pambira. Yung katabi mo, pambira, nasa The Voice na sana yan. Pambira. Kaya lang, CR lang nakikinabang sa boses. Sayang. Bira. Bira. Diba mga kapatid, minsan, ang daming nasasayang dahil lang sa duda. Again, fear can paralyze you. Yan ang unang epekto ng duda. Pangalawa, magkamali ka ng kilos, ang lito ay pwedeng bumagal o madisgrasya ka. Pangalawa, ang epekto ng duda, yung pagkakamali mo ng kilos. Ang lito ay pwedeng bumagal o madisgrasya ka. Isipin mo, maglalakad ka pa lang, matitisod ka na eh. Makakakita ka, kaliwa o kanan. Pambira, yung lakad mo, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Pag ganun ang lakad mo, mamaya, tisod ka na yan. Madisgrasya ka na yan. Diba? Isipin mo, no? Yung tao, pinapanood ka, mukha kang ewan. Nangyari dito. Maglalakad, ikaw na ba sa utak mo, kaliwa, kanan, ganun ka. Pambira. Kita natin yun. Nagmumukha kayong ewan. Ito maganda, sabi po ng James chapter 1 verse 5 to 8. James chapter 1 verse 5 to 8. Ay, Santiago. Okay? Yung James po, ang Tagalog niyan ay Santiago, hindi Jaime. Okay? Baka yung James, akala nyo gano'n, Jaime. Hindi po, Santiago. Okay? Sino mas marunong, Bible o ikaw? Oh, Bible. Huwag ka na pumalag. Baka nagda-doubt ka pa din, ba't Santiago, di ba? Jaime. Oh, yan. Diyan matitesting ngayon. Tuloy tayo. James, Jaime, Santiago, chapter 1, verse 5 to 8. Sabing ganon, ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, tinatanggap mo ba yan? Tao lang tayo, minsan kulang sa karunungan talaga. Ang sabi ng Bible, ang payo ng Bible, humingi siya sa Diyos. At siya'y bibigyan.
Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Yun pala, sige, palakpakan nga natin ang Lord ng malakas. Ito pala yung gusto ni Lord, humingi ka. Amen? So kung kulang ka sa talino, Lord, peging talino. Alam mo na, Lord, minsan, eng-eng din, ba? Peging talino, Lord. Romira. Ang maganda si Lord. Sige, bibigyan kita kasi masaganang nagbibigay ang Lord at hindi nanunumbat. Sabi ng verse 6, subalit, ang humihingi, ito na, manghihingi ka, ha? Pag humingi ka, dapat ganito. Subalit ang humihingi, dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, ito yung mabigat. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Amen? Amen. So kapag humihingi ka kay Lord, huwag ka na lang humingi kung pabago-bago ka ng isip. Kung wala ka lang din namang pananampalataya. So number 2 is start believing. Stop doubting and start believing. Simulan mo ng maniwala. Kung sa mundo, to see is to believe, tayo, believe first before you see. Maniwala ka muna bago mo makita. Amen? Amen? Sino nito naniniwala may utak siya? Nakita mo na ba? Hindi pa, di ba? Pero naniniwala ka. So start believing. Amen? Actually, yung Greek word na ginamit dito is pisteo. Pistayo, ha? Yan. Pisteo. Parang Korean yung nagsabi, no? Pisteo. Yan. So, pisteo, yung ibig sabihin yan, to believe. Give credit to. Have mental persuasion. Sabi ng verse 28 to 29, Thomas said to him, My Lord and my God. Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those have not seen and yet have believed. Sino po dito gusto ma-bless ng Panginoon? Sabi ng Lord, gusto mong mapagpala, gusto mong ma-bless, maniwala ka muna. Sabi ganon, Blessed are those who have not seen and yet have believed. Pinagpala ang mga naniwala kahit hindi nakakita. Again, persuasion. Isipin mo, no? Dalawang bagay. Naniwala ka kasi nakita mo. Katulad ni Thomas, okay Lord, naniniwala na ako. Pero iba pa rin yung mga unang disciple na una nang naniwala na si Lord yon. Kahit hindi pa nila na-proof. Actually, nung una nga nito sa ibang preaching natin, hindi nila ito nakilala. Si Jesus Christ. Kasi nasa glorified body si Jesus at that time. So again, paniwalaan mo ang sarili mo, itulak mo yung sarili mong maniwala. Kung maniwala ka na agad sa sinabi ni Lord, kahit hindi mo pa nakikita, ang tawag niya sa'yo ay pinagpala. Again, blessed are those who have not seen and yet have believed. Kaya every time na magpe-pray ka, hindi ka pa nagpe-pray, naniniwala ka na. Kapag magpe-pray ka ng kagalingan, hindi mo pa ina-ask kay Lord pero naniniwala ka na. Sino sa inyo dito nag-pray ka ganito prayer mo? Lord, pagalingin mo po yung anak ko. Pangalawang uri ng prayer. Lord, naniniwala ako, pinagaling mo na yung anak ko ngayon din. Iba yun, kapatid. Prayer mo pa lang, hindi ka na nag-ask, tinatanggap mo na yung prayer. At tinatanggap mo na yung hiningi mo kay Lord. Nakuha natin? So minsan tayo, magpipray tayo, pero may doubt. Lord, pagalingin mo po yung anak ko. In Jesus' name, amen. Pag amen mo, gagaling kaya? Baka hindi. Kuha natin, mga kapatid. So doon pa lang, mga kapatid. Nakikita na ni Lord yan. Pero sabi ng Bible, blessed are those who have not seen and yet have believed. Bakit may prayer na hindi nangyayari? Simple lang, kulang sa pananampalataya. Kulang sa pananampalataya. Sabi po ni Max Lucado, tito mo, sabi niya, there's an antidote to our fears.
Ano yon? Trust. If we trust God more, we can fear less. Wow. Kapag naniniwala ka kay Lord na mas matindi, mas nababawasan nito yung takot natin. The more na mas nakikilala mo si Lord, alam mo, simple lang. Para mawala yung takot mo, dapat kilala mo yung kayang gawin ng Panginoon. Sino dito, alam mo yung, halimbawa, alam mo yung kakayanan ng isang tao, tapos may pinagawa ka sa kanya, doon pa lang magtitiwala ka na eh. For example, magpapabunot ka ba ng ipin sa alam mong hindi dentista? Magpapabunot ka ba ng ipin sa katabi mo? Kasi may bulok ang ipin? Hindi, di ba? Pero dahil dentista yung tao, naniwala ka doon, pinagkatiwala mo yung bagang mo, tsaka yung ipin mo sa kanya, sige, bunutin mo. Kahit humawak pa ng martilyo yan, tsaka ng screwdriver yan, pambihira, totoo ba yan? Pero dahil dentista yun, maniniwala ka eh. Amen? So minsan, dahil kilala mo yung tao at yung kaya niyang gawin, nagtitiwala ka sa kanya. Same thing kay God. Kapag wala kang tiwala kay Lord, isa lang ang ibig sabihin, hindi mo kilala ang kayang gawin ni Lord. Kaya ang kailangan mong gawin sa oras nito, kilalanin mo ang Diyos. Paano mo makikilala ang Diyos? Wala namang ibang magpapakilala sa Diyos kundi ang Biblia. At ang Biblia, maririnig mo, matatanggap mo lang yan pag binasa mo or umattend ka ng simbahan. Kasi sa simbahan, pinipreach natin yung word at mas nakikilala mo si Lord. Kaya nga huwag kang tutulad kay Thomas na absent ng absent. Kasi the more na uma-attend ka at nakikilala mo si Lord, doon mo mas nakikilala, pambihira Lord, ito yung kaya mong gawin. Ba't ako matatakot? Kilala kita, Panginoon. Alam mo yung kaya mong gawin. So again, if we trust God more, we can fear less. Amen? So ano ang gamot sa takot? Maybe some of you today natatakot ka. 4 na bagay. Peace, power, proof, and persuasion. Sino po dito natuto? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at palakpakan natin ng Panginoon. Sige, mas malakas na palakpak sa lahat ng may pananampalataya. Tayo pong lahat ay pumikit sa oras na ito. Hindi ko alam kung sino man po sa atin ngayon na hanggang ngayon may duda pa, may takot pa. Maybe some of you today, nakakangiti ka lang, pero sa totoo, punong-puno ka ng pangamba. Maybe sa oras na ito, nakabihis ka lang, pero sa totoo lang, yung puso mo basag na basag. Lord, paano to? Lord, paano ito? Paano yan? Puro ka tanong. Lord, paano to, Lord? Paano ba gagawin ko sa anak ko? Paano ba gagawin ko sa pamilya ko? Lord, paano ba gagawin ko sa personal na buhay ko? Gulong-gulo na ako, Panginoon. Lord, paano yung future ko? Di ko alam kung sino man po sa atin ngayon may pinagdadaan ng matindi. May mga kinakaharap ka ngayong pagsubok na hindi mo alam sa sarili mo paano mo susolusyonan. Lord, paano pag hinarap ko na ito bukas? Hindi ko alam, Panginoon, kung anong pwede kong magawa. Kung kaya ko ba? Alam mo kapatid, marami tayong tanong na hindi natin alam kung paano masagot. Nakakahanap mo ng kakahanap ng sagot, minsan mapapraning ka lang, masasaktan ka lang, mapofrustrate ka lang, may i-stress ka, magkaka-anxiety ka, madidepress ka. Na minsan kahit anong pilit mong hanap, Lord, paano ba to? Ano ba dapat kong gawin? Hindi mo talaga masagot in your own way. But the Lord is here. And God is telling you, have faith. Manampalataya ka. Maniwala ka sa kayang gawin ng Panginoon. Kasi ang Lord, hindi lang basta nagsalitang maniwala ka. Pinoproof niya.
kung paano niya pinroof sa Israel na makakalaya sila out of Egypt. Kung paano niya pinroof kay Moises na makakatawid sila sa dagat kahit walang barko. Kung paano pinroof ni Jesus na siya ang Panginoon na kanyang pinapananampalatayaan. 2,000 years ago, hanggang ngayon, ang Diyos ni Haring David, ni Moises, ni Abraham, ni Thomas, ni Peter, ay siyang Diyos natin ngayon. Na kung nagawa niya noon, kaya niya din gawin ngayon. Because He is the God, the Alpha and Omega, the first and the last. Siya ang Diyos mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kung nagawa ni Lord noon, kaya niya ulit gawin ngayon. And Jesus said, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. Huwag mong alalahanin yung bukas. Hayaan mo ang bukas ang mamroblema sa sarili niya. All you have to do is Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, stop doubting and start believing. Yes, nandun na tayo. Nakakatakot talaga. Yes, nandun na tayo. Nakakapangamba talaga. Nakakatakot harapin ang pagsubok ang problema. Na parang minsan, parang gusto na lang natin itong itulog ng itulog, takasan yung problema. Dahil feeling natin, hindi natin kaya. But Jesus said, I can. So kapatid, you can. You can do all things through Christ who give you strength. Dahil kakampi mo si Jesus, kakayanin mo. Nothing is impossible to Him. Just believe. Kapatid, kaya tinuro sa atin ni Lord ang pananampalataya. Kaya tinuro sa atin ni Lord yung faith. Kasi may mga bagay na hindi natin kayang sagutin sa sarili lang natin. All you have to do is to believe. Surrender everything to the Lord. Na sinasabi mo, Panginoon, hindi ko alam kung ano dapat kong gawin. Ikaw na po ang bahala. So starting today, accept Jesus today. Tanggapin mo siya ng buong puso. Manampalataya ka sa kaya niyang gawin. And believe me, makakaya mo. Hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kundi dahil sa kaya ni Lord. If you believe right now, and if you want to accept Jesus today, bibilang ako ng 3, itataas mo yung kamay mo na mabilis. Bilang tanda na ikaw ay nagsusurrender sa Kanya. Are you ready to surrender your life to Jesus? Come on, ready your heart. Open your heart. Mananalangin tayo, kapatid, habang nakabukas ang puso mo. And I do believe si Holy Spirit ay matatanggap mo. Itatouch ng Holy Spirit yung puso mo na yan. The Holy Spirit will flow in your heart habang nananalangin ka. Come on, are you ready to surrender your life to Jesus? As I count 1 to 3, lift up your hands. 1, 2, 3. Praise Jesus. Sa pagtaas mo ng kamay na yan, ipapanalangin kita. Repeat after me, but make it as your personal prayer. Sabihin mo sa Kanya ngayong gabi, Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala sa iyo. Na kaya mong solusyonan lahat ng problema ko. Simula ngayon, at bukas, hanggang sa magpakilanman. Turuan mo po ako sumunod sa kalooban mo. Patawad din sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Simula ngayon. At habang magpakailanman. Kinikilala kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon malakas?
malakas na palakpak sa lahat na naniniwala na kayang gawin ng Panginoon ang anumang bagay. Sa oras nito, kapatid, patuloy tayong mananalangin, patuloy tayong pumikit sa oras nito. Sa oras nito, kapatid, gusto ko malaman mo, marami nang pinatunayan si Jesus. Ang kamatayan ay pinuksan ng ating Panginoong Hesus. Nabuhay siyang muli. Kaya ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ang patunay na tayong lahat ay mabubuhay din dahil tayo sumusunod sa Kanya. Pwede ba sa oras na ito, ikaw at ang Panginoon lang, kausapin mo si Lord ngayon? Come on. Come on, habang nakapikit ka ngayon, huwag mong pakialamanan yung katabi mo. Ikaw at si Lord lang sa oras na ito. Come on. Pray for your family. Pray for your all the problems. Come on, pray. Pray. Ikilos ang Panginoon. Papatunayan ni Lord, He will prove. Wow, come on. Manalangin ka ng buong pananampalataya, ikilos siya. Hallelujah. Wow. May pinapalaya si Lord sa kasalanan. May pinapagaling si Lord ngayon. May solusyon si Lord ngayon. Come on. Yes, hallelujah. From death to life. Pwede ba sa oras na ito, let me pray for you. Father God, in the name of Jesus, I lift up to you, God, my brothers and sisters right now. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano kabasag ang puso ng tao ito. But Lord, right now, I speak for healing, Panginoon, in the name of Jesus. Healing, Panginoon, sa kanyang broken heart. Healing, Panginoon, sa kanyang broken family. Healing, Panginoon, para sa kanyang broken identity. Sa lahat ng estudyante dito, Lord, makakapagtapos siya ng pag-aaral. Sa lahat na naghihirap ngayon sa family, Lord, I speak for provision now. Financial breakthrough, God, in the name of Jesus, oh God. Lord, sa oras nito, Panginoon, ano man ang pain na kanya nararanasan, Panginoon, pagkakagalingin mo siya, Lord, now, in the name of Jesus. Kapatid, bangon ka kasi pinabangon ka ngayon ni Lord. Come on. Tanggapin mo ngayon ang pagbangon ng Panginoon. Tanggapin mo ang grasya ng Panginoon sa oras nito. Maniwala ka. Maniwala ka. Have faith. Come on. Come on, maniwala ka, kapatid. Pwede ba natin kawitan ang Panginoon? Declare the song. Victorious. Yes, God. My name is made. Diba, kapatid, sa oras nito, kung naniniwala ka na kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay, sabahan niyo po ito, awitan po natin ang Panginoon. Declare this song. Come on. Pinalaya ka ng Panginoon. Come on, declare this song. I see Jesus, and from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. Come on, declare it. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your Come on. grace, when I see that glory, I
Victorious. Hallelujah. Can you please lift up your hands right now? From death to life. Sa lahat ng naniniwala na pinagtagumpay siya ng Panginoon, malakas na palakpakan para sa Kanya. Jesus is alive! Jesus is alive! Kapatid, wala nang kapangyarihan sa atin ngayon ng demonyo. It is finished. Tinapos na ito ng Panginoon 2,000 years ago. The moment nung napako siya sa krus, nagtagumpay na tayo. All you have to do is to believe. All you have to do is to have faith. You are victorious. Kaya wag mong paniwalaan ang sinasabi ng mundo na kasinungalingan, tatalunan ka, wala ka mararating. Paniwalaan mo yung sinasabi ni Jesus Christ. Tama na kapatid ang kabuluhan sa isipan. Tama na yung gumugulo sa damdamin mo na hindi nagpapatulog sa'yo. And Jesus said, peace be with you. Sa oras nito, habang nakataas yung kamay mo ngayon, tanggapin mo kapatid ang kapayapaan na binibigay sa'yo ng Panginoon. Come on, receive it. Have faith. Receive it with all of your faith right now. God is pouring out His Spirit. Sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, anak, tama na ang duda. Tama na ang takot. Tanggapin mo, mahigpit na yakap ko yun ni Jesus, sinasabi niya. Anak, tama na. Jesus is here. Wala kang na dapat ipangamba. Kasi tinapos na ni Jesus yung laban. Thank you, Lord, sa mga salita mo. Thank you, Lord, sa kapangyarihan mo. Thank you, God, for your Spirit, the Holy Spirit, na sumasa amin ngayon, Panginoon, na siya nagpapatunay na we can do all things through Christ who give us strength. Thank you, Lord. Lalabas kami, Panginoon, ng bahay-sambahang ito, Panginoon, ng buong pananampalataya na haharapin namin lahat, Panginoon, ng aming kinakatakutan. At hindi na kami, Lord, mangangamba. Kasi, Lord, pinagtagumpay mo na kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gamot, sa takot na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Thank you, Lord. Patuloy ka, Lord, na maitaas, magdakila. At ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan mo lamang, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi na malakas na. Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Sa lahat ng tinanggalan ng takot ng Panginoon, mas malakas na palakpak pa kay Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, sa oras na ito, naniniwala ko kapatid na lahat ng takot natin, sakit na takot, ay pinagaling na ng Panginoon. Kaya bago tayo umupo, sabihin mo sa kaliwat kanan mo, pinagaling ka na ni Jesus. Sige, praise the Lord.